So hello guys and welcome back again dito sa aking channel, and this video is tuturo natin kung paano tayo sedate and paano tayo mag-inject ng hormone sa ating koi fish. So dun sa mga nagbabalak mag-breeding na nahihirapan sa pag-breed ng kanilang mga isda, so hindi nagda-drop, kumbaga makunat mag-drop or ano talaga, matigas mag-drop yung koi nyo, kahit anong gawin yung condition sa male at female nyo, hindi pa rin nagda-drop. So ito yung solusyon, gamitan nyo na lang ng hormone, mas mabilis siya. So magbilang lang kayo ng 10 hours, after 10 hours magda-drop matik yung isda natin. Yun. Kasi yung mga egg nila sa tiyan is magmamature yan. So parang ini-induce natin sila. Yun yung nangyayari. So before yan, na-prepare muna ako ng pangpatulog ng koi natin. So ito yung gamit ko. Ito mas malinaw yung yan, yung pangalan, clove oil na Bloom Nature. Yun yung bilhin nyo guys sa Shopee. So marami sa Shopee yan. So dapat patulugin muna natin yung koi natin bago natin siya i-inject para maiwasan natin yung injury ng koi natin or madali yung koi natin, kasi mahirap mag-inject na hindi tulog yung koi natin, baka kumbaga maputol yung karayom, wala, mamatay pa yung koi natin. So ito lang yung gagamitin natin guys, so Showa yan, meron yung yan, Showa and Kohako. So ito yung hormone ang gagamitin natin. Yan. So guys, yung hormone pala nabibili siya sa Shopee. So marami siya Shopee niyan. So type nyo lang, is gamit ko rito is Ova Prim. Tapos pwede rin kayo gumamit ng Spawn Pro na hormone. Tapos yung pag-inject pala nito sa koi fish natin guys is dapat kikiluhin muna natin yung koi, alamin muna natin yung timbang bago natin sila i-applyan or bago tayo mag-inject, kasi mayroong yan, kumbaga mayroong saktong dosage per kg yung i-inject natin dyan. Yun yung tandaan talaga natin palagi. So mas maliit yung dosage ng male compare sa female. Yan. Tapos dito guys is hintayin muna talaga natin mag-inject dito, kasi pag ganito, kunwari ganito mag-i-inject ka na gumagalaw pa siya, baka madali yung koi fish natin or maputol yung karayom natin pag gumagalaw pa yung koi. Yan, pag nag-inject tayo. So dapat hintayin muna natin na kumbaga relax na talaga yung katawan ng koi. Okay lang yung gumagalaw siya konti, pero wag naman yung grabing galaw tapos i-inject ka na, baka madali pa yung koi mo. So dapat hintayin mo muna na medyo relax talaga siya bago ka mag-inject. Yon, para safety yung galawan natin. Tapos hindi naman yan madadali yung koi natin sa pampatulog natin, kasi matik yan after mga ilang minuto babalik na naman yan sila. Makakalangoy na yan sila, pinatulog lang ng saglit. Yun. So wag niyo kalimutan guys gumamit ng clove oil yan na nabibili rin sa Shopee pag nagpapatulog kayo ng koi. Yun, saka kayo mag-inject ng hormone para safety yung galawan natin, lalo na pag mamahaling koi tapos hindi nyo inuna yung safety, baka madali. Pag ganito, yan, parang hindi na siya masyado gumagalaw, yan, pwede na tayo mag-inject dyan ng hormone. So mag-inject pala dito talaga guys sa kanyang muscle, yan sa kanyang pectoral fin, yan, pectoral fin, dyan yung i-inject. Yan. So alam mo yung parang bukol dito sa fins niya, doon kayo mag-inject sa kanyang muscle. Yan, pasok na pasok yun yung hormone. So wag kayo mag-inject ng hormone sa likod ng koi, madadali yung koi dyan. So mas safety, pinaka-safety talaga dito sa pectoral ng koi fish natin. Yun yung pinaka-safety talaga guys. Tested na yan, proven and tested. Yan. So ang iba kasi nag-i-inject sa likod ng koi. So madadali yung koi natin dyan pag merong tinamaang hindi magandang ugat dun sa likod ng koi. Kaya mas maganda dito kayo sa pectoral. Yan. Alam nyo naman yung pinaka-muscle dito ng natin, koi sa pectoral. Yun. Pag hinimas nyo yan, yung parang may bukol. Yan. Yan. Yan, himasin nyo muna. Yan. So, dyan kayo mag-inject ng hormone para safety yung alaga natin. Pero ganito, pag medyo malikot pa siya, wag muna kayo mag-inject. Medyo pakalmahin nyo talaga siya muna. Yan. Bago kayo tera ng hormone dyan. Para safety talaga. Yan. So pag ganito na guys, hindi na siya masyadong gumagalaw, yan, dito yung sinasabi ko na dito kayo mag-inject ng hormone. Yan, dyan sa pectoral, napaka-safe. Tapos after nyo mag-inject, himasin nyo para kumalat yung gamot natin. Yan. And then pwede na natin siya ilagay sa breeding tank kung saan natin pwede siya i-breeding. Yun.
Tapos maya at maya tatayo na yan sila and ready for breeding na tayo. For after 10 hours yan, pwede na sila mag-breeding. So yun pala guys yung technique dito, no. So pwede pala kayo mag-breed nito kahit may araw. Mag-inject kayo sa umaga. So mag-breed sila sa hapon. Yun nga lang yung napansin ko pag ganung time, medyo stress yung koi natin. Kasi alam natin yung breeding talaga ng koi ng mga isda natin is madaling araw yan. Yan. Kasi kumbaga na-experience ko na nag-i-inject ako ng umaga para hindi ako mapupuyat. Tapos magdadrop yan sila mga alas 4 ng hapon. Pero napansin ko yung mga koi natin is parang stress sila. Stress, parang pinipilit nila yung katawan nila. Tapos may araw. Ang pinatalaga kagusto kasi ng koi mag-drop is madaling araw. Kaya yung ginagawa ko is sinasabayan ko yung natural breeding nila. So nag-i-inject ako mga alas 5 ng hapon and magdadrop yan sila mga 3 to 4 ng umaga or minsan nga alas 2 nagdadrop pa yan. So ganito. Yan, kunwari, mamayang madaling araw magdadrop na yun sila para hindi masyado ma-stress yung koi natin. Yun yung guys, kumbaga na-experience ko na pag nag-inject ka ng umaga, nagdadrop sila ng hapon, siyempre may araw, stress talaga sila. Nakikita ko sa mga koi, stress sila. So mas maganda talaga sabayan nyo yung breeding nila, format. Kumbaga nagbe-breed sila ng normal na madaling araw. So sabayan natin, inject tayo ng alas 5 or lagay natin alas 6 or alas 7 ng gabi tayo mag-inject para kinabukasan magdadrop sila ng normal pa rin. Yun. So wag natin kalimutan maglagay ng aeration. Dapat malakas yung aeration natin. Yan, kasi nag-a-apply tayo ng gamot sa koi natin. Yun. So napaka-importante talaga to. Yan. So yung gamit ko ditong spawning map is hornwort lang guys, kasi napakarami kong hornwort dito. Ayan. So hindi na ako gumamit ng sako kasi ito mas natural. Yan. So mamaya pag nakagising ako ng mas maaga is mag-hand spawn tayo and yun, lagay natin sa hatchery. Pero pag mahimbing yung tulog, wala na, hayaan na natin dyan sila kasi malawak naman yung breeding tank. So malabong magpatong-patong yung mga egg dyan. Ito kasi yung spawning map ko hindi nalinisan, nandito sa tank ng Oscar, nalaglag nung paghangin. So mahirap na, baka maraming bakterya. Yan, madali pa yung koi fish natin. Yan. So kaya guys, pag meron kayong maraming plants, so mas maganda plants na lang yung gamitin natin para super natural yung pag-breed natin ng koi. Yan. So walang problema kasi dito sa hornwort kasi napakarami akong hornwort dito. Yan o. Yan, halos lahat yan hornwort. Yan, hornwort. Tawag dito sa amin ng mga newbies, oxygen plant. Yan. Yan lang guys, and yun, palagi natin tandaan pag nag-inject tayo ng hormone, so timbangin muna natin yung isda natin para safety. And doon tayo mag-inject sa pectoral. So wag tayo mag-inject sa likod ng koi or sa tiyan ng koi. Yun, and welcome back guys, and medyo na-delayed tayo sa pagising today and tapos na mag-breed yung ating mga koi fish. So linagay ko na sila dun sa harap, so binalik ko na sila sa breeding sa main pond, and ito papakita lang natin yung mga egg nila. Yan. So ganito lang kasimple mag-breed ng koi guys kung gusto nyo talaga mag-breed. So wait lang, focus lang tayo para makita natin. Yan, so ganito yung itsura ng koi eggs and napaka-healthy. Yan. So may mga koi eggs kasi guys minsan na kulang, parang hindi pa ready talaga yung female, napilitan lang. Yun, yung kulay parang hindi pa siya matured talaga tingnan, tapos mabilis mapisa yung egg. Yun, pangit yun. Dapat yung kulay ng egg medyo brownish siya or parang green yung kulay ng egg ng koi. And napaka-solid nun, napaka-mature na ng egg nun. And sigurado na marami ka makukuhang healthy eggs dun. And hanggang dito lang muna guys, and don't forget to subscribe on my channel.